Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Oras po natin dito sa Pilipinas. Alas 5:30 na po ng umaga, May 21, 2025. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lalo kayong ma-notified at updated sa mga uploaded video po natin at live stream. So sa ating mga taga-subaybay from Luzon, Visayas, and Mindanao and saan mang sulok ng mundo, maraming salamat sa ngalan po ng almost 165,000 subscribers ng channel na ito. Kayo po ay malugod ko pong tinatanggap at wini-welcome sa ating Munting Tinig channel. By the way, diretso na po tayo sa ating pag-uusapan mga kamunting tinig. Tungkol po ito sa kumakalat na di umano'y may dalawang senador na nanalo sa kakatapos lamang na 2025 midterm election ang lumapit kay Sara Duterte sa hindi pa malamang dahilan. At yan po ang mga kumakalat ngayon sa social media na mayroon di umanong dalawang senador na atat kumausap kay Sara Duterte. At ito ang ipinagmamalaki ng mga taga-suporta ng mga Duterte, lalong-lalo na itong mga DDS na walang kwenta ang laman ng kanilang mga utak. Dahil mga rebelde ang kanilang mga mentality. Mayayabang pa, sanay pa sa patayan, sanay pa sa gulo, sanay pa sa gulpi-digulat, at sanay na inuuto na lang at ginagawang tanga ng kanilang mga politiko na pinapaniwalaan at sinusuportahan. Pero itong si Senator Panfilo Lacson ay kumanta at pinabulaanan ang chismis na siya po ay lumapit kay Sara Duterte at makikipag-usap kasama ng isang senador. So alam naman natin na ito po ay intriga. At bakit sila lalapit kay Sara Duterte? Si Sara Duterte, Vice President na walang kwenta. Ayon po sa karamihan ng mga Pilipino. Anong mapala nila kapag lumapit sila kay Sara Duterte? Yan ba ay isa na rin sa mga manipulative strategy ng kampo ng mga Duterte na ipakalat na nilalapitan na si Sara Duterte ng mga nanalong senador? Bakit nadamay pa diyon si Panfilo Lacson? Alam naman natin na si Panfilo Lacson ay tumakbo sa ngalan or sa ilalim ng alyansa. Pagkatapos, nadadrag pa ang kanyang pangalan na isa daw po di umano siya sa mga atat na mga senador na gustong kausapin si Sara Duterte sa hindi pa po maipaliwanag na dahilan. Chismis man yan or hindi, nasa sa kanila po yan. Pero, sino kaya at ano kaya ang dahilan ng pagpapakalat ng chismis para i-project na si Sara Duterte ay isang diyosa, isang reyna na kailangang luhuran, na kailangang lapitan ng mga opisyal ng gobyerno na sinasabi nilang magtatraidor sa mahal nating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya inuunahan na nila i-manipulate ang utak ng mga Pilipino. So ngayon, kung si Senator-elect Panfilo Lacson, na kung saan ay kakaproklama lamang at nanalo bilang senador sa 20th Congress ng ating Republika, sino naman kaya yung isa? Kasi hindi pa na-identify Alam naman natin na siguro siyempre si Villar hindi na yan makikipag-usap. Ininduruso na yan ni Sara Magkaibigan na yan sila. Wala na silang iwanan yan. Si Amy ganun din. Obvious na obvious. Pero itong taktika na may lumapit na mga senador kay Sara Duterte. So anong dahilan? Para sabihin na boboto sila? Para hindi makonvict? O anong klaseng mga pag-uusap? O di kaya'y wala man talagang pag-uusap o wala man talagang nagtangkang kumausap kay Sara Duterte kasi unang-una, panalo na sila Diba? Siguro, hindi sa kay Panfilo Lacson,
Siguro ang makipag-usap dyan yung mga hindi tumakbo, yung mga hindi pa tapos ang term na pwede pa silang tumakbo sa 2028 presidential election. Siguro ganon kung patulan natin yung chismis na yan at patulan natin yung ganyang klaseng mga haka-haka. Pero pinabulaanan kasi nadadrag po yung pangalan ni Panfilo Lacson na isa daw po siya sa mga lumapit at atat lumapit kay Sara Duterte ayon po sa mga vlogger na mga walang laman ang kanilang mga vlog. Yung yung pangbubuli at the same time mahilig habulin yung kapwa nila vlogger na iba ang kanilang mentality. So alam mo naman ngayon, ang mga Duterte Rehad supporters, basta nakita nila, nakilala nila sa social media na tagapagtanggol ito ng gobyerno, sumusuporta ito sa ating mahal na presidente, aatakihin nila personal. Yan po ang bisyo ng mga vlogger or social media influencers na sumusuporta kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte. So balik tayo sa pinag-uusapan natin. Kung hindi po si Panfilo Lacson lumapit at nagtangkang lumapit kay Sara, ayon po sa kanyang statement, so anong reason bakit dalahin ang pangalan ni Panfilo Lacson at yung hindi pa na-identified na isang senador na nagkukumahog para makausap lamang at makalapit kay Sara Duterte? So anong motibo? Yan ang tinatawag na minamasama nila ang imahe ng mga senador na sumusuporta sa gobyerno, na kung saan ay sold out sa mga platform of government ng executive department, na kung saan ay pwede namang tulungan para ma-realize ang vision ng ating mahal na Pangulo at maisakatuparan ang Philippine Development Plan to make this country great again from year 2023 to year 2028. So mga kamunting tinig, malinaw na gumagawa ng intriga ang kampo ng mga Duterte. Lalong-lalo na yung kanilang mga social media influencers na aminin naman talaga natin, maraming nagpa-follow na mga trolls. Maraming nagsasubscribe na mga alien. Oo, mga computer-generated. Oo, walang mga identity. Mga bugos na mga netizen. Kasi yun lang naman yung pwersa nila di ba? Yung gumawa ng kadami-daming mga account, then magtutrolling, tapos mang-aaway sa ating Pangulo at sa gobyerno. So yan po mga kamunting tinig huwag kayong magulat kung bakit lumalabas ang mga ganitong klase mga statement dahil yun ay isa sa mga way para ma-manipulate at pamukhaing malakas ang gustong pabagsakin ng administration at malakas ang puwersa ng isang impeached na Vice President. So, kung hindi totoo na si Panfilo Lacson ay lumapit kay Sara o nagtangkang lumapit kasama ng isang senador na hindi pa na-identify, bakit kinakaladkad ngayon ang pangalan ni Panfilo Lacson? Baka dark horse ito sa magiging Senate President kasi delikado ngayon yung posisyon ni Chess Escudero kasi maraming lumalabas na mga pangalan na maaring siya po ay mapalitan. Either Marcoleta, either Panfilo Lacson, o sino pa. Kasi may posibilidad na Tito Soto. Yan yung mga lumalabas na mga pangalan. At bakit si Panfilo Lacson lang ang in-identify? Alam naman natin si Panfilo Lacson kahit na sometimes may gusto tayo sa kanya, may hindi gusto. Pero alam natin na itong tao na to ay hindi to nagsasalita na wala siyang basis at hindi totoo. Kaya nga sabi niya, wala pong katotohanan yung kumakalat na mga balita o haka-haka sa social media na maisa siya doon sa dalawang senador na lumapit kay Sara Duterte. Alam natin na magsisimula na po ang impeachment trial ni Sara after na makapanumpa ang ating mga halal na mga mambabatas o halal na mga opisyal ng gobyerno, including na dyan, yung senador na mag-a-act as impeachment judge. Okay? So yan, mga kamunting tinig. So alangan naman sirain nila si Panfilo Lacson, panalo na. Tapos, sino yung isa? Bahala kayo mag-speculate para
kayo po ay mag-assume kung sino po yung lumapit kay Sara. At ang nakapagtataka, bakit? Sino ba si Sara nalapitan? I-impeach naman yan. Wala naman wala namang nagtitiwala ng mga Pilipino dyan sa kanya. Di niya nga napaipanalo ang halos lahat ng kanya mga itinaas na kamay. 80% nga ng mga mambabatas na pumirma para siya ay ma-impeach sa Kamara. Panalo. Unti lang ang hindi nakalusot. Nakalusot nga yung binabalahura niya. Yung mga pinapahiya niya, yung mga inaaway niya. Nakalusot nga. Dahil si Sara Duterte ay wala na pong lakas. Ang malakas lang sa kanila yung social media warrior. Talo ang administration sa narrative sapagkat may mga kababayan tayong walang access sa internet at hindi po alam kung ano yung mga tunay na mga nangyayari. Aminin natin dyan. Kasi ang gobyerno busy sa pagtatrabaho at paggawa ng mga programa na direktang makaabot sa laylayan o sa mga fere-fere or yung tinatawag po natin na mga kababayan po nating mga umaasang umangat ang estado ng kanilang pamumuhay. Sa punto na ito mga kamunting tinig, wala pong katotohanan ang ganyang klasing mga naglalabasan sa social media na isa po si Fanfilo Lacson sa lumapit kay Sara Duterte. Hindi pa na-identify yung isa. At kung totoo man, alam natin kung ano po yung reason kung bakit. Kasi magugulat pa ba tayo sa galaw ng mga Duterte? Kahit nga hindi sila sinusuportahan, sasabihin lang nila suportado sila. Ganon sila magpaikot-ikot ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga kawawa nating mga kababayan na walang alam sa tunay na mga nangyayari sa politika sa ating bansa. Kaya nga, dahil po sa pagiging bastos at paninira at kung ano-ano lang mga nire-report ni Sara Duterte sa taong bayan noong panahon ng eleksyon, naniniwala naman yung mga kawawa natin ng mga kababayang walang access sa internet. Pagsabihan sila, dahil si Sara yan, ayun, hindi na sila nagtatanong. Kasi akala po ng ating mga kababayan na walang alam sa kung ano yung nangyayari, pareho pang landas ang tinatahak ni Sara Duterte at ng mahal na Pangulo. Hindi wala silang kaalam-alam na separated na. Kasi nga, ang unang kumala si Sara Duterte. Ang unang nanira at ang unang namulitika ay si Sara Duterte. Pero ang pagkakaalam ng mga Pilipino na mga walang alam, okay pa ang unit team. Yon. So doon po nadali ang mga kababayan po natin. Hindi natin sila maisisi. Because at the end of the day, hindi naman nila gusto na maniwala kay Sara Duterte. Kaya lang, wala silang dahilan na hindi maniwala kay Sara dahil iisa lang po ang side na kanilang naririnig. So instead na hindi sila maniwala kay Sara, naniniwala na lang sila kay Sara sa mga pinagsasabi against sa government. Kaya tumubo sa kanilang mga puso yung galit sa Pangulo at sinasabi nilang walang pakialam ang Pangulo sa kanila. Dahil po yan sa manipulation na ginagawa ng mga kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na yung kanilang mga social media influencers. Okay? So yan lamang po, mga kamunting tinig. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Once again, kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-like, share, at saka subscribe. And don't forget to click the notification bell para lalo kayong updated every time na mag-upload ako ng mga videos at manonotify kayo pag ako po ay mag-live. Okay? Huwag nating kalimutan na tayo ay ang mga munting tinig. Okay? Tayo ang mga bagong Filipino na may munting tinig sa bagong Pilipinas. Adios. Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.